Bago ang lahat, luma muna. Noong 2017, na-trade si D'Angelo papuntang Brooklyn, kapalit nun si Brook Lopez at ang rights kay Kyle Kuzma. Ang nakitang dahilan doon, kukunin niya si Lonzo sa draft. Magkakaroon ng dalawang point guard noon ng Lakers, pero prior pa sa taon na yon, nagkaroon na kasi ng issue or feud yung teammate ni D'Lo kontra sa kanya dahil sa nangyari sa kanilang dalawa ni Nick Young. Ito yung binidyo ni D'Angelo yung pangangaliwa ni Nick Young at na-post pa. Nakita yun ni Iggy Azalea at nag-tweet pa nun. Pwede pa kasing kasuhan ni Nick Young si D'Angelo. Ang ginawa nun ng mga players ng Lakers, iniwasan si D'Angelo at in-isolate siya. Yung mga official ng Lakers alam yung ginawa ni D'Lo at nadismaya at ang chemistry ng team ang tinamaan nun. So mga batang players pa ang nasa Lakers. Tinag na immature si D'Angelo kahit sabihin pang 19 or 20 years old siya nun. Kahit nung nasa Golden State na siya, gusto siyang alisin ng team dahil sa kanyang bad antics. Kahit nung nasa Minnesota, may report nun, kaya tinrade si D'Angelo dahil nagiging toxic na siya sa team. Ang sinabi pa noon ni D'Angelo na held back or napigilan siya dahil naging third option siya sa Minnesota. Nakaligtas siya ngayong season sa trade deadline. Mukhang gumawa na naman siya ng isang bagay na ikaka-trade niya. Dahil sa sinabi niyang si Darvin Ham ay pinalalaro yung player sa lineup kung sino ang dikit sa kanya. Sa madaling salita, nagiging bias si Darvin Ham or mayroong pinapaboran. Kinumpirma lang ni D'Angelo yung sinasabi ng mga fans dati, kaya sila nagtataka tungkol kay Taurean Prince na mas mahaba yung minutong binibigay sa kanya. Dahil nga si Darvin Ham at itong si Prince magkasama dati sa Atlanta Hawks. Si Darvin Ham noon ang assistant coach. Sinabi din itong si D'Angelo nahirapan siyang makuha yung tiwala ni Darvin Ham last season pa dahil andun si Dennis Schroeder. Mas pinapaboran ni Darvin Ham si Dennis Schroeder kumpara sa kanya. So ito base kay D'Angelo. Lalo kasing uminit ang usapin na yun nang tumanggi si D'Lo magbigay ng komento tungkol kay Hachimura. Meron kasi siya nung 17 points first half pa lang versus Sacramento sa loob ng 17 minutes. Nung second half, naglaro si Hachimura ng 18 minutes, isang attempt lang ang meron sa kanya nung fourth quarter pa, 3-point area. Ang sinabi noon ni D'Angelo, good game para kay Hachimura. Pero ang napansin ng mga fans noon at ng media, may pinatatamaan doon si D'Lo. Na di umano hindi binibigyan ng magandang play or possession ni Darvin Ham si Hachimura nung second half. Na bakit kasi hindi nyo pinasahan? Si Reeves at si Hachimura kasi noon ang merong good game. Sumagot na rin si Dennis Schroeder sa sinabi nitong si D'Angelo na pinapakita lang ni D'Lo na immature siya bilang player. Dapat hindi niya sasabihin yung mga ganong bagay, meron pang pangalan. Actually tama doon si Schroeder kasi nasa Lakers si D'Lo. Kahit anong sabihin niya doon or gawin niya makaka-apekto sa team dahil magiging laman ng balita yon katulad ngayon at dati. Ang ganda pa ng nilalaro ngayon ni D'Angelo kumpara nung unang part ng season. Siya ang third leading scorer ng Lakers. Mukhang hindi na rin nakapagpigil si D'Lo dahil nga nakikita talaga niya yung nangyayari sa locker room. May report pa kasi na humihingi dati si Darvin Ham ng paalam kina AD kung sino ang ilalagay niya sa rotation. Mukhang hindi pa natuto si D'Angelo sa nangyari sa kanya dati dito sa Lakers at sa ibang team. Kung hindi makapasok ang Lakers sa play-ins or playoffs, malamang masisi ng mga fans ulit itong si D'Angelo katulad nung nangyari last season. Dahil based din sa interview ni D'Angelo, kaya siya sinisisi ng ibang mga fans o nakaraang taon ay dahil yon kina Darvin Ham at Dennis Schroeder. Hindi kasi siya nabigyan ng magandang minuto nung playoffs. Kaso nga nag-i-struggle siya nun. Ang tanong lang paano kaya magre-respond yung coach niya na mainit na rin ngayon sa team at posibleng mapalitan.